Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Leo, we have angel number 5151, optimism. Okay? So, this is good na ito yung mararamdaman ninyo or ito yung pwedeng reminder sa inyo na ito yung i-embody ninyo sa ngayon, na maging optimistic ka. Always practice optimism. Kasi when you are optimistic, no, about something, so that is very positive energy. So, may tendency, di ba, na ang ma-attract mo na energy towards you is swerte. Di ba? Magiging excited ka, magiging maswerte ka, mababalot ka ng positivity. So, for sure, magkakapag-attract ka ng mas maraming magagandang bagay, 'di ba? Yung gano'n, when you are showing optimism. So, magkakaroon ng positibong epekto or magkakaroon ng positibong outcome kung ano man ang inyong ginagawa. Okay? So, what else? We have angel number 222, alignment. All right? So, this is good, no? Na you will be aligned, no? With the divine. So, kung ano siguro ngayon ang nakatakdang mangyari, ano yung mga plano ng universe na nakatakdang mangyari sa buhay mo around this time, maaaring naka-align ka na doon. Maaaring yung mga ginagawa mo sa ngayon or mga gagawin mo pa lang will be aligned with whatever is supposed to unfold sa buhay mo. Diba? So, maganda. No? Maganda yon kasi ibig sabihin na mapapansin mo na naka-align ka na doon sa kung anong gusto ng divine. Kasi makikita mo, no, na yung mga pangyayari, mga opportunities, mga tao, nakakailanganin mo para na magawa mo, ma-accomplish mo kung ano dito yung gusto mong maging outcome, will be present already sa buhay mo. Kaya, at saka mararamdaman mo na magaan ang iyong pakiramdam, mararamdaman mo na this is it. No? This is divine timing. So, what else? We have angel number 77, purpose. At maaari, no, na yung alignment na to also is related din sa purpose mo. Maaari na yung mga activities na gagawin mo, yung mga plano mo sa ngayon that you are about uh, to implement, is siguro naka-align din sa inyong life purpose. Kaya magiging maganda to. Magiging magaan ng lahat, smooth sailing ang journey ninyo at this time. So, good luck. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto din ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat! So, we have thorns. And sabi dito, withering the challenges ahead will bring in new and positive future. So, yun. Kapag ano ka lang, kailangan lang talaga na maging optimistic ka. Kailangan lang na laging positibo lang, no, yung isipin mo para kahit anumang klaseng pagsubok or challenges ang kaharapin ninyo, walang problema. Masusolusyonan mo yan, magagawan mo ng paraan, and you will see, no, na magkakaroon ng positibong epekto or positibong resulta, ang mga gagawin mo. So what else? We have mountain. Know that you are protected as you face challenges but remain cautious. Ayan. So magtiwala ka lang din sa universe, and sa mga angels mo, sa spirit team mo. Kasi nandiyan sila lagi to protect you. Okay? And while your spirit team is protecting you, is helping you, diba, keeping you safe, dapat ikaw din, no, dito mismo sa physical realm, gagawin mo din ang part mo na ma-ensure mo, no, na magiging safe ka. Na ma-ensure mo na you will be in good shape. Okay? So what else? We have patience, slow down, change your attitude, and clear your mind. Okay? So kalma lang, dahan-dahan lang. Okay? Slow down. Kasi hindi kailangan nagmamadali. Hindi tayo kailangan magmadali, hindi natin kailangan na i-rush, ang mga bagay-bagay at mga pangyayari.
Okay? So, maybe this is the time na kailangan ng baguhin mo yung ano mo, yung attitude, yung pag-uugali or yung perspektibo. Maaaring kailangan mo baguhin ang mga sitwasyon on how you are facing, how you are facing the situation, no? Every situation that you have sa ano mo, sa buhay mo. Okay? So, kasi lagi nating tatandaan na lahat ng nangyayari sa buhay natin is according to the divine order and timing. 'Di ba? Kahit anong pagmamadali ang gawin natin, kahit anong pagpupuwersa ang gawin natin na mangyari ang mga gusto natin mangyari sa timeline na gusto natin, if it's not meant to happen yet, it won't happen regardless, no? Kung ano ang gagawin natin. Kaya you need to be patient. You need to learn, 'di ba, how to practice patience. Kasi maaari, lalo-lalo na sa ngayon, baka yun ang kailangan mo. Okay? Hindi kailangang i-rush ang mga bagay-bagay. May tamang panahon ang bawat bagay, ang bawat sitwasyon. So, yun. Tignan natin kung ano pa ang mga messages and energies surrounding you, Leo. So, what else? We have Seven of Swords. Ayan. So, Seven of Swords is an energy of liar, cheater, and stealer. Okay? So, ang napipick up ko dito, always remember that karma is always at play. Okay? Karma is always at play. Kasi may naririnig akong sinungaling, pagsisinungaling. Kaya, kasi, di ba, whatever kind of energy that you are putting into the universe, yun at yun din ang babalik sa'yo. Yun din ang imamatch ng universe, no? At yan ang ibibigay sa'yo. Kaya, importante na aware kayo sa kung ano ang inyong ginagawa, ano ang inyong sinasabi, 'di ba? Para you gonna make sure, you need to make sure na lagi lang tama, patas, 'di ba? At as much as possible, 'di ba? Yung mabuti talaga ang lagi nating gagawin. Para yun ang expect natin din na babalik sa atin. Yun din ang mangyayari, 'di ba? Kasi feeling ko dito, no, ang iba sa inyo, baka maybe some of you maybe may mga lies na ginagawa, may mga pagsisinungaling na ginagawa towards other people, no? So, if you are doing that, 'di ba? So, sigurado, one day, babalik din yan sa inyo. There is also someone that is going to lie on you. Meron din mga pagsisinungaling, panloloko na pwedeng gawin sa inyo. Kaya, at this point, this is a reminder para sa'yo, no, that yun nga, karma is always at play. And this is also a reminder para sa'yo, a warning na maging mapagmatsyag ka din, maging mapagmatsyag at maging keen observer ka, sa mga nangyayari sa paligid mo because there could also be deceptive energy around you. O pwede na mayroon ditong mga taong mambubudol, manloloko, mga scammer, mga ganyan. Kaya mag-ingat ka sa mga valuables ninyo. Pwede, no, na tangible yan, mga material na bagay, or non-tangible, lahat yan, no. Lahat na mahalaga para sa'yo, pag-ingatan ninyo. Okay? So, what else? We have Ten of Swords. Ayan. So, see, Ten of Swords, this is ending and beginning. No? So, meron ka nang tatapusin sa ngayon and this is something na nagpahirap sa'yo. This is something na nagpahirap sa'yo in the past. Kasi nangyari na to, tapos na to. Something, talagang pinahirapan ka, no? Sa kakaisip nito, you were hurt emotionally by someone dito in the past. Kaya, ngayon, parang magigising ka na sa katotohanan na tama na, matagal na to, na parang matagal nang nagsasuffer ka sa sitwasyon na to, sa mga nangyaring ito sa buhay mo. Matagal na tong, alam mo yun, yung parang nahirapan ka na dalhin ang sitwasyon na to, pero yun nga, nagtiis ka. Pero ngayon parang enough is enough. 'Di ba? Kasi pa pwedeng nakakaapekto pa rin ito sa buhay mo, naaapektuhan pa rin yung takbo ng pag-iisip mo, naaapektuhan pa rin yung pamumuhay mo. Kaya siguro ngayon mapapag-isipan mo na tama na.
It's time to move on. It's time to release kung ano man ang mga nangyaring ito sa buhay mo in the past, ano man yung mga naging kaganapan sa buhay mo sa mga nakaraang panahon na 'to para putulin mo na yung connection mo from that, para na makausad ka na sa buhay, maging masaya ka na, maging genuinely happy ka na, maging genuinely, masaya ka na, 'di ba? Na wala ka ng iniisip pa na parte ng iyong nakaraan. Kasi past is in the past, 'no? Yung tapos na, wala ka ng wala ka ng power over that. Hindi mo na 'yan maibabalik, hindi mo na 'yan mababago, hindi kasi that's done. It's in the past already. It's behind you. Kaya importante ngayon, mag-move on ka na. Okay? Para na makapag-focus ka na sa buhay mo sa ngayon at mas maging masaya ka na ng totoo kasi 'di ba? This is your new life. All right? So what else? We have Page of Cups. Ayan, may mga magandang balitang paparating, may mga nakakakilig na mga balita. Pupuwedeng meron kang mababalitaan dito na pupuwedeng may mga pa-birthday, pupuwedeng maiimbitahan ka sa mga pa-birthday, sa mga engagement, kasalan, or kahit anumang okasyon, 'no? So, maaaring ayun, may excitement din kahit papaano na mafe-feel ka because of those invitations. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.